Malaking good news, biglaan to. AFP, nag-akla. Ba't nag-akla? Gumalaw na. Matinding utos, BP Sara, FPRRD, People Powers na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan, syempre, the General's viewpoint yun, mga katunay, ha? Ipagpatuloy natin. Breaking! Armed Forces of the Philippines binalaan ang mga retired officials na nagkakalat ng fake news, nag-uudyok ng kaguluhan. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines na posibleng tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal ng militar na mapapatunayang nagpapakalat ng fake news o nag-uudyok ng sedisyon sa social media. Ayon sa AFP, may ilang retiradong opisyal na kasalukuyang minomonitor ng kanilang intelligence units, kabilang ang may ranggong 08 o katumbas ng Major General o Rear Admiral. Layunin umano ng hakbang na ito na mapanatili ang disiplina at kredibilidad ng institusyon sa harap ng mga isyong political at social media misinformation. Bagamat hindi pinangalanan ang mga naturang opisyal, iginiit ng AFP na mahigpit nilang pinapatupad ang mga batas laban sa mga retirado na gumagamit ng kanilang posisyon para maka-impluwensya sa publiko gamit ng maling informasyon. Okay. Pag-usapan muna natin yung fake news. Ako, Fake news. against ako talaga sa fake news. Bago ko mag-vlog, karamihan ng mga vlog ko kasi reaction vlog lang. Bine-verify ko muna, credible source ba ito? Kasi baka kung hindi credible, ay kasama ako ng fake news. Kaya binabantayan ko, pinipili ko lang. Kaya ako, nire-reaksyonan ko din si General Macanas. Dahil alam ko talagang yung mga sinasabi ni General Macanas legit. Di ba? Yung mga post na bibigyan ko ng reaction vlog, opinion vlog, kasi hindi talaga maganda yung fake news. So parang ang sinasabi dito ng AFP, yung mga retired na nagpapakalat ng maling impormasyon, halimbawa magkaroon ng ganito, ganyan, parang mga ganyan, di ba? Parang ganun yun eh, di ba? So parang pinipigilan nila yun. So, syempre, papasok pa rin sa isip ng mga tao ganito eh. Bakit wala na ba tayong demokrasya? Wala na rin ba silang kalayaang magsalita? No, ipagpalagay natin, hindi naman fake news yung sinasabi nila, pero talagang bumabati ko sila sa mga nangyayari ngayon. Bumabati ko sila sa government, pero retirado na sila sa kanilang serbisyo. Ibig sabihin ba, hindi pa rin sila pwedeng magsalita? Or, eto nga sinasabi, para sa fake news lang. Pero hindi kaya madamay doon yung sarili nilang pananaw. Kasi kung madadamay doon yung sarili nilang pananaw na hindi naman fake news yung sinasabi nila, gaya ni General Macanas, hindi fake news ang sinasabi ni General Macanas. Legit ang mga sinasabi at impormasyon na nakukuha ni General Macanas. Ibig sabihin, bawal na rin siyang magsalita. O maaaring ipagbawal na rin siya magsalita. Dahil isa rin siya sa mga nagsiservisyo nun, isa rin siya sa general, isa rin siya sa mga sundalo nun. Di ba? Kumbaga, nililinaw nila, gano'n ha.
yung mga nagpapakalat na fake news ng mga retired. Pero hindi ba ito masasaklaw ng mga katulad ni General Macanas at ng iba pa na nag-retire na inilalabas lang nila kung ano yung nasa damdamin nila, na hindi naman fake kundi totoo, at totoo lang yung sinasabi nila? Yun yung magandang linawin. Okay. So, ito, warning lang naman. Kaya, wag po tayong mabahala na parang kinokortel ng AFP ang press freedom. Ginagawa lang nila ang kanilang trabaho sa tingin ko. Yun nga, ginagawa naman nila yung trabaho. Kumbaga, utos lang din sa kanila yan, malamang eh. Wala naman silang magagawa kundi sumunod sa utos. Hindi naman sila magbibigay ng order na ganyan kung walang nag-uutos. Pero yung katanungan ko, ganun. Hindi kaya maaaring maapektuhan yung mga naglalabas lang ng kanilang tunay na saloobin? Talaga bang sa fake news lang ng usapan yan? Diba? Kasi hindi mawawala sa isip ng mga tao yan eh. Na, nako, parang yung demokrasya sa pagsasalita eh, ipagbabawal na. Parang ano to? Siyempre, papasok sa isip niyan, ano to? Nagma-martial law na ba tayo? Yun ang papasok sa isip ng mga tao. Siyempre, ano yan eh, Marcos, di ba? Parang nakatatak na sa isip ng tao basta pag pinangalang Marcos talaga, martial law nakadikit dyan. Tapos may mga ganitong mababalitaan, parang ano to, pinipigilan ba? Di ba? Hindi natin masisisi yung mga tao na mag-isip ng ganun. May mag-iisip talaga ng ganun. Kahit hindi nyo naman talaga plano o intensyong gawin yon. Di ba? Kaya mas maganda na rin siguro linawin. No? Mas maganda linawin pa eh. No, bukod doon sa mga nagpapakalat ng fake news, yun talaga pangit talaga. Kung ikaw dati kang nagtatrabaho, sundalo ka, dati kang pulis, retired ka, tapos nagpapakalat ka ng fake news, mali yun. Di ba? Hindi magandang balita yun. Hindi magandang pakinggan yun. Pero kung totoo ang sinasabi, halimbawa, naglalabas lang siya ng saloobin niya, bumabati ko siya sa halimbawa sa government, pero ano, totoo, yun ba, pati ba siya masasaklaw? Kaya yun ang nagiging tanong natin. Paulit-ulit, no? I don't know, wala pa naman akong na nakikita na mga post na parang post ng mga retired AFP. Wala. I don't know kung saan ang basihan nila. Basta against ako sa mga fake news. Hindi talaga magandang mag-fake news tayo. Dapat totoo lang ang ating sinasabi. So ako, pag may nakita kong totoong post, nagbibigay lang ako ng reaction, opinion. Kumbaga, mag-clickbait ka na lang, huwag ka na mag-fake news, parang gano'n yun. Ay, di ba? Isa kasi. Bahala na ang netizens na maniwala sa aking opinion o reaksyon. Ganun lang yun. Chain exchange. At saka, totoo naman yun. Tama yung sinabi ni General Macanas. Nasa sa tao din naman yun eh, kung maniniwala sila sa sinasabi ng isang vlogger eh. No, nasa kanila 'yun. 'Di ba? Kumbaga may sarili silang desisyon, may sarili silang pag-iisip kung sino 'yung dapat nilang paniwalaan. Kung alam nilang mali, bakit mo paniniwalaan? Kung alam mong tama, 'di ba? Ganun lang 'yun. Opinion. So, dadaan pa naman ito ng due process. Kasi binabasa ko ang mga comments, parang ano ba 'yan? Martial law na? Hindi naman. Yun nga, may due process pasok sa isip ng iba. Ang alam ko ito, example mayroong isang retired soldier. Nakita nila na parang fake news. O nag-uudyok siya ng sedition. Sedition po ay yung parang inuudyukan mong taong bayan na hindi na sumunod sa batas na may gagawing karahasan. Kaya ako, against din ako sa karahasan. Tama, yung protest, rallies, okay lang yun. Basta hanggang salita lang. Violence, there should be no violence. Kaya kung tama yun, tama. Kumbaga, may mga may mga ibang pamamaraan para ipahayag mo yung damdamin mo eh. 'Di ba? Pero kung violence, tama si General Macanas. Kung merong isang retired official na mag-i-influence ng gano'n na anong tinatahitahimik natin dito? Wala. Labanan natin ang mga kasundulan, labanan natin ang mga kapulisan, yun, mali yun. Hindi maganda yun. Unang-una, hindi naman natin dapat labanan yung kapulisan, mga kasundaluhan, dahil yan din ay sumusunod lang sa kung anong pinag-uutos sa kanya. Hindi lang dyan. Kung sakasakaling may mag-utos na
magkaroon ng paninira o kahit na ano, manggulo sa lugar natin, sa bayan natin, manghihimok, mali yung ganun. Pero kung gusto niya na ina-announce niya, gaya na sinabi ni General Lee, ina-announce na magkaisa tayo, ipahayag natin yung ating damdamin sa maayos na pamamaraan. No? I-voice out lang natin. Tama yun. Karapatan natin yun. 'Di ba? Wala tayong nilalabag doon at walang nilalabag yun. Dahil kung ihahayag lang, karapatan natin yun. Pero kung talagang pananakit, pangit yung ganun. Hindi talaga maganda, ekis yun. Joke ng violence through their social media posts, talaga, that's right. managot sila. But then, it has to undergo due process. Ibig sabihin, ang AFP, magsasampa ng kaso sa korte. Once na naisampa na yung kaso sa korte, hindi pa siya, yung sinampahan, hindi pa siya pwedeng tanggalan ng pensyon. Mayroon tayong AFP retirement law na sinusunod. At ang alam ko dyan is, dapat yung retired na sundalo na sinampahan ng sedition o fake news, whatsoever, dapat makonvict muna siya. At ang conviction natin, alam nyo naman ang ating sistema, pag na-convict ka ng regional trial court, hindi pa yun final conviction. Pwede pang i-appeal yung conviction na yun sa Court of Appeals. Granting na pinaboran ng Court of Appeals yung conviction ng isang retired soldier, iaakit na naman yun sa Supreme Court. Until such time na ang Supreme Court mag-decide with finality, yun na, pwede na siyang tanggalan ng pension. Yun ang aking pagkakalam, ha. Kumbaga, yun yung mga proseso. Correct me if I'm wrong sa mga mas marunong sa batas. Kaya it will still follow the due process. Alright, tinignan ko ang mga comments dito, people who reacted. Okay, tignan ko lang, ha. Ito. So, 13,000 people who reacted. 7,300 ang tumatawa. 2,500 ang galit. So, halos 90% ang hindi paborable sa hakbanging ito ng AP. 2,700 lang, around 10% ang pabor. Okay. Kasi talagang pumapasok sa isip nila dyan, ano to, martial law na ba? Talagang yung pinipigilan, yung freedom na mag-ano. Kumbaga, ito lang naman yung sinasabi dito eh. Siguro, yun lang naman talaga ang pinagbabawal, yung mamahala ng mga ganong kaguluhan, kung meron mang retired official na mamahala o mag-vlog ng ganon, yun talaga. Kahit naman ako, kahit si General, ako, mali yun. Huwag tayong gagawa ng gulo. No? Kalma lang, tol. Kalma lang. Diba? Kaya siguro, yung tanong ko kanina na madadamay ba yung mga tao na nagpapahayag lang ng totoong damdamin nila, siguro naman hindi. Dahil pag dinamay naman nila yung mga ganon, sila na mali doon. Ibig sabihin, wala na talagang demokrasya. Hindi na magandang resulta yung ganon. Marami na talagang magagalit. Mga comments, magbasa tayo. Sabi, puro pananakot ang mga ginagawa. Elton D. Don't try to scare those retired generals. They still have influence among active duty soldiers in the military and PNP. Big problem yan. Roel Malaki Recamadas. Martial law in the making? Hindi naman. Marcelo Tumbok Jr. At anong batas meron ka para tanggalan ng pensyon? Meron pong batas. RA so-and-so. Meron pang presidential decree. Nakalimutan ko yung number. Kailan? Yun nga, pagsampa ng kaso, hindi pa pwede tanggalan ng pensyon. Hintayin na makonvict with finality hanggang narating sa Supreme Court. Yun ang aking pagkakalam. Kaya, it will take a long process bago matanggalan ng pensyon ang isang retiradong sundalo na mapatunayang nagkakalat ng fake news o naghihikayat ng sedition laban sa gobyerno. Yan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng dalawang retired general, si General Romeo B. Potes and General Virgilio Garcia. Binatikos nila yung announcement ng AFP kahapon na nagbabala sa mga retired na sundalo na kunuhay, nagpapakalat ng fake news o nag-i-incite ng sedition na baka matanggal ang kanilang pensyon. So ito, unahin natin si General Potes. Sabi niya, cancel my pension? Question mark.
A military pension is an earned and vested right, not a privilege that can be withdrawn at will. Under the law, it may only be cancelled or suspended upon final conviction of a crime involving moral turpitude and disloyalty, not on mere allegations or administrative whims. The AFP's public disclosure that my pension as a retired two-star general may be cancelled for alleged sedition and fake news is a grave distortion of both law and justice. This move is actually not a threat to me personally. It is a warning to those still in active service as more and more soldiers express concern and sympathy for the growing public protests against massive corruption in government. Kumbaga kasi parang ang pine-prevent nila dito, kaya nila pinagbabawalan, parang nahulog. Pasensya na sa masasabi natin, no? Parang ang pine-prevent nila dito ay yung may mga bumaligtad, yung may mga mahimok, yung mga retired generals, yung mga retired officers, na may mahimok sila. Hindi lang yung taong bayan. 'Di ba? Kasi sigurado naman kahit naman ng mga nasa serbisyo yung iba dyan, medyo nararamdaman din nila. Hindi naman manhid yung mga yan eh. Nararamdaman din nila kung ano yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Kumbaga hindi lang nila ma-show. 'Di ba? Hindi nila ma-voice out. Siyempre, nasa serbisyo ako eh. 'Di ba? Kumbaga kapag ako umano rito, pwede siyang matanggalan ng trabaho. Kaya kasi sinasabi ko may mga pamilya yan eh. 'Di ba? Hindi lang dahil sa paglilingkod sa bayan ang ginagawa nila, kundi nagtatrabaho din sila para sa pamilya nila. Kaya importante din sa kanila 'yon. 'Di ba? Kumbaga yun yung pine-prevent din eh. Parang yun ang naiisip ko eh. Na baka may mahimok tong mga to, yung mga retired officer na to. 'Di ba? Kaya hangga't maaari patigilin natin 'yan. 'Di ba? Let it be clear. Loyalty to the nation does not end at retirement. Salo, General Poki sir, I agree with you 100%. Tama po kayo. Dito naman sa post ni General Garcia, isang lawyer general ito. Nakasama ko siya sa trabaho. Sabi niya, retired or not, the honor code applies. Meron bang sundalong sinungaling na magkakalat ng fake news, lalo na kung ito'y isang general? Dahan-dahan sa paratang bawat sundalo. In the words of Secretary Gibo, so ito, ikinot niya si Secretary Gibo, when you cross that line, there is no other way but out. Walang puwang ang isang sinungaling sa kasundaluhan. Tama, no? Kumbaga, kung sila mga retired general sila, no? Bakit sila gagawa ng fake news? Tama din naman, no? Di ba? Bakit sila gagawa ng fake news? Bakit sila magaganyan ng mga makakung ano-anong invento? Di ba? Parang sinisira naman nila yung pangalan nila. Di ba? Ito ang kanyang statement tungkol sa pension. A soldier's pension is an asset, like a property of the pensioner. Such being the case, it cannot be unilaterally withdrawn without violating the due process clause of the Constitution. Galing. So, huwag kayong mag-alala mga kaibigan kasi ang daming na-alarm tungkol sa pahayag na ito. Hindi talaga basta-basta madaling tanggalin ang pensyon ng mga sundalo. Kasuhan nila ang sundalo na sa tingin nila nagpapakalat ng fake news or nag-i-incite ng sedition. So, once na nakasuhan na, hindi pa yon ang basis na kailangan ng final conviction. Anong final conviction? Yung makaabot sa Supreme Court, yun ang final conviction. Kaya it will take maraming proseso pa talaga bago ang isang retired na sundalo matanggalan ng pensyon. Okay. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay,
Anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.